Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa upang lalo natin panabikan ng Diyos sa piling natin na siyang sumusubaybay, siyang gumagabay upang lahat ay patungo sa kanyang paghahari sa balatang lupa at patungo din sa kalangitan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Lagi natin tinatangi ang buhay sa lahat sapagkat may pagpapalang handog ng Diyos at tunay na nagiging matibay itong ating mga panukala sa buhay na ito sapat kapiling natin ang Diyos kasama natin siya palagian upang lalo nating bigyan daan sa pagbuhay pananampalataya at anuman ang mangyari sa buhay, pagpapalaman din ang ating hinahangad. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayang kakisigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutan, naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Alisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan.
Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan natin magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo ay pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila ipaalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga lagad, "Saan po tayo kukuhan rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila, at ilang maliliit na isda. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpipiraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga lagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tunay nga ginugunta natin San Francisco Javier, Saint Francis Xavier, upang ang buhay pananampalataya yumabong pa
tulad ng nasa puso't isipan ni San Francisco Xavier na yan, ipalaganap ang mabuting balita sa ibang dako ng mundo. Isang naging batian, kilalang misyonero San Francisco Xavier ang nagpalaganap ng lahat ng mapagpalang pag-aaruga ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagiging pari. Tulad ng pagpapahayag sa aral ng mabuting balita, sa mga gawaing kabutihan kabanalan, sa panalangin, at upang ang misyonero, ang natayong lahat ay mayroong tunay na kaganapan sa ilalim ng pagsubaybay ng Diyos sa pamamalakad ng simbahan at tunay na pinaglagakan ng simbahan ng lahat ng aral at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin ang mabuting balita at tunay ngang pinalaganap ni Jesus ang ganitong pamamaraan para ang makadiyos na buhay ng mga tao ay lumaganap. Particular, sinimulan ni Kristo ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may karamdaman, may kapansanan. At upang ang dalang awa niya ay ipahayag niya, kawawa ang mga taong ito, 3 araw na silang narito. Ayoko silang paalisin at baka silang mahilo sa daan sa pag-uwi nila. May makakain dyan. Sige, bigyan natin kahit na kaunting pagkain ang mga taong itong tila sila'y lupaypay na at walang sigla sa sila'y nagugutom na. Sa mapahayag ni ito ng ating Kristo ay nakita natin kung ano yung kahulugan ng buhay ni Kristo para sa mga nagdaralita, sa mga mahirap at may kapansanan, ang mga may sakit. At ipinakita niya ang salitang pagkahabag, awa at pagkahabag. No? Ibig sabihin, nahabag si Kristo sa kanyang abang kaalalagayan at sa dalang awa niya, naganap siya ng pamamaraan para mapakain ng mga taong ito. Kaya ang pagkahabag ay nasa puso't kalooban upang makita natin ang kanilang abang kalalagayan. Hindi matatapos ang buhay natin kung hindi meron tayong dapat na aksyon sa ating pagkahabag upang ang dalang abag natin ay maawa tayo upang hagdan sila na kung ano ang kanilang mga kailangan. Kaya sa ating mabuting balita, kailangan nila ang pagkain. Kaya sabi ni Kristo, baka sila'y mahilo sa daan pag pinauwi na natin silang gutom. Ito'y bahagi lamang ng mga pahayag ng ating Panginoon sa panulat ni San Mateo. Kaya pinagdalang habag ni Kristo sa kanyang puso at kalooban, nakita niya kanilang abang kalalagayan at upang hagdan siya ng dalan sila ng awa ng Diyos. Awa sa pamamagitan ng paghahatid ng makakain at silang lahat talaga sa pamamagitan ng ganitong aksyon ng Diyos at ng mga tao, nabusog sila upang sabihin may kabusugan ang lahat ng bagay na binigyang daan sa isang maayos at makahulugang buhay. Sabihin, baga ang buhay mo ay maayos at ito ay makabuluhan, ito yung kapakipakinabang, there will always be the multiplication of blessings coming from the Lord. Marami pang darating sapagkat ang nangyari sa buhay mo ay karapat-dapat sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao na talagang ito'y kapakipakinabang upang sabihin ng pagtubad sa kalooban ng Diyos. Pakipakinabang yan, napapakinabangan ng mga taong pinaghahandugan mo ng biyaya nanggaling sa Diyos at ikaw ang gumawa para maisakatuparan ang dalang awa at habag ng Diyos para sa mga taong nangangailangan. Ang kalakip na pahayag na ating mabuting balita ay ang pagtunghay sa kanila at pagpapadama ng kanilang abang kalalagayan at upang kumilos tayo at hindi kumilos tayo na angkop na nararapat para tugunan ang kanilang mga pangailangan. Ikalawa, sasabi ng sa mabuting balita ang mga bagay nito sapagkat ito yung layunin ni Kristo para sa mga alagad na iminumulat niya sa pawang katotohanan ng buhay. Upang sabihin
nasa paligid tayo din nabubuhay ang mga aba, ang mga mahirap at mga may kapansanan, mga may karamdaman. Hindi ito maiaalis sa anumang kapanahunan, sa anumang lugar. Kaya meron dapat na gawain, may programa, ika nga, ang simbahan sa mga taong ganito, ang kanilang abang kalalagayan. Sa kaya simula pa noon, ipinadama na ni Kristo sa kanyang mga alagad, we have to do something else because the poor people are always with us forever in our lives. Kaya kung wala tayong magagawa sa kanila ngayon pa man, wala rin tayong magagawa sa pagdating ng panahon kung saan man na tayo naroon, nariyan ang mahirap sa kanilang abang kalalagayan na walang tumutugon, walang tutulong sa kanila. Pero simula pa, ito na ang binigyan daan na ating Jesucristo para ito ay maging simula at ito'y maging patuloy na gawain at ito'y patuloy na bibigyan ng halaga ng simbahan para sa kanilang kapakanan. Kaya binuhay ni Kristo ang abang kanilang kalalagayan at hindi mauwi ito sa talagang kaaba-abang kalalagayan na para bagang wala nang mangyayari sa kanilang buhay. Kaya ibig sabihin, dito nakikita natin the multiplication of the loaves. Ilan ba ang tinapay nyo dyan? Ilan ba makakain? 7 po. Pinagpipiraso na ating Jesucristo ang mga tinapay nito at ibinahagi sa kanila. At silang lahat ay nabusog. They're all satisfied with the good action of our Lord Jesus Christ from the beginning of the centuries in the life of the disciples. Upang sabihin, tunay nga magkakaroon ng multiplications of the blessings of the Lord from then on till the end of time sapagkat sinimulan ni Kristo. Binigyan daan ito ng mga alagad, binigyang kahulugan ang simbahang itinatag ni Kristo. Kaya mula noon hanggang sa kasalukuyan, hindi maiaalis ang mga bagay nito sa larangan ng ating pananampalataya. Ika nga, the multiplication of the loaves started in the life of Jesus Christ, and it will always happen to people around in many places in the whole world, and it becomes forever. Kaya sabihin natin, ang pagpapala ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Tunay nga, ang pag-ibig ng Diyos ay naririyan, ang paggalingan ng Diyos at ang kanyang damdamin sa pagkahabag at pagkaawa ay hindi mawala upang sa gayon, let us multiply the blessings of the Lord with such small beginning. It will render a big development if people are doing all this in the name of our Lord Jesus Christ. Heto ang ating pagdiriw ng banamis at minumula tayo ng Panginoon sa tamang landas para sa gayon ang kanyang mga blessings will be multiplied to all people in all walks of life today, forever and ever. Amen. Halina mga kabanalig at dumulog tayo sa Diyos upang natin mapagtibay ang halaga at kahulugan na naging damdamin ng Diyos sa buhay upang pagpapala sa mga dukha, sawi, mga may kapinsanan at mga may karamdaman ay manatiling magbigay kahulugan sa marami pa sa pagdating ng panahon sa lahat ng bansa. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari nag-aakay sa atin naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkain nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangailangan ng mahirap nating kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagkakatipon dito naway ibigin si Kristo sa Eucharistia bilang paghandog niya sa sarili sa maraming tao.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng yumao naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya ang mga paramihin ng biyaya na sa iyo nagsimula, taglay mo ang tunay na kahulugan ng buhay namin, isinalin mo para sa mga alagad hanggang sa kami ay sa panahong ito, ganito rin ang aming mga pahayag. Magbigay daan nawa kami sa kalutasan na masulit ng aming kapwa. Kami nawa ay maging daan sa marami pang mga biyaya para sa mga mahirap at nangailangan na aming pagkalinga. Lalong-lalo meron kaming damdamin ng pagkahabag at pagkaawa na siyang magbubunsod para sa aming gumawa ng pawang kalulugod mo sa marami naming pagtulong at pagdamay sa lahat ng mga mahihirap. Kaya ang lahat nitong aming pong ipinapahagi, ibig namin maging saksi sa lahat ng mapagpala mong pag-aaruga sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita sa San Francisco Javier tulad ng paglalakbay niya sa mga malayong bansa dahil sa kanyang sidhing hangad na sagipin ng kapwa. Kami ay gawin mong malising makadulog sa iyo kaisa ng kapwa-tao. Sanhin ang pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa magitan ng anak mong si Jesucristo kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo.
kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa, sa Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Francisco Javier na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tunay ang biyaya ng Diyos ay pwede nating paramihin sa pamamagitan nating mga anak ng Diyos upang lahat ay pagtibayin sa lahat ng panukala ni Hesukristo sa aral ng mabuting balita. Halina at ating awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Hesukristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa
sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga bahala na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab, gaya ng maningas na loobin ni San Francisco para sa kapwa ay mailigtas, upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamta namin kaisa siya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na may matibay na buhay pananampalataya sa pagtugon sa pangailangan ng kapwa. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating panalangin. Sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain. Salutaris Hostia, Ecelitanis Hostium, Elabremur Hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, Vivitam sic et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig, bilis ang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa iisang katawan,
tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mananghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang manakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalis at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang mamimatitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
Panem de cielo, prestatis Dei. Omni declamentum in sia bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, iteros corporis et sanguinis, Tui sacra mysteria venerari, o redemptiones Tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, que vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banal puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina niyang Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kanisenisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang walalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre
Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.